Basahin po natin Kawikaan 3:5. Magtiwala ka ng buong puso sa Panginoon at huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Bago po tayo magpatuloy, welcome po ang lahat sa ating channel, God's Word, Read the Scriptures. Kung ikaw ay bago na napapadaan sa ating channel, huwag naman makalimot na mag-like at mag-subscribe bilang suporta sa ating pong pag-aaral ng salita ng Diyos at bilang tayo na nakikinig ay madagdagan ang ating kaalaman, karunungan at pangunawa sa salita ng Diyos. At ngayon, mabalik po tayo sa ating pag-aaral. Ito pong katanungang ito ay galing po kay Mark Beans. Basahin po natin. Brother Owen, hindi kaya ang Panginoong Hesus na ang nagpaiwan nun? Sa pagkaintindi ko, baka hindi anghel yon, kundi ang Panginoong Hesus. Yun, di ba? Wala pang nakakita sa Ama kundi ang Anak lamang. At si Jesus ang salita ng Diyos, at siya din ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. At sinabi ni Jesus sa bagong tipan, bago pa ipanganak si Abraham, siya ay siya na. Siya din yata ang nagpakita kay Adam at Eva at Jacob. Habang nakikinig po kasi ako ng Audio Bible Tagalog, ini-imagine ko po kasi yun ang pagkaintindi ko. At sasabihin naman sa aklat ng Genesis, kung 3 anghel yun, dalawa lang nakalagay, hindi po tayo pwedeng magbago ng sulat. Kung anghel po kasi yon, dapat inilagay sa sulat anghel yon, hindi Panginoon. Kaso Panginoon nakasulat, lalo na nung tanong ni Abraham sa Panginoon. Genesis 18:23. So, salamat po sa iyo, Mark Beans, na kung saan ay bigyan po natin ito ng paglilinaw. Lalong-lalo na itong ibinigay mong talata sa Genesis 18:23. Bago natin ito pasadahan ay iisa-isahin natin itong mga diwa mo, no, kung ito ba'y naaangkop sa kasulatan. Kaya muli natin babasahin at babaybayin natin para makuha natin yung tamang diwa. Di ba binasa natin yung aklat ng Kawikaan, no? Uulitin ko po. Ang sabi dito, magtiwala ng buong puso sa Panginoon. So saan po tayo magtitiwala? Sa Panginoon. At huwag kang manalig sa iyong sariling karunungan. Kaya kung titingnan natin itong tanong mo, nakabase ka yata sa iyong karunungan, sa iyong nalalaman. Kasi dapat ang ating maging alam o magiging kasagutan ay nakasulat sapagkat yun ay salita ng Diyos. Para maintindihan natin at maunawaan natin, basahin natin at unawain. Ang sinasabi ng salita ng Diyos doon sa aklat ng pahayag, mapalad ang bumabasa at nakikinig sa sulat. Di ba? Puntahan natin. Para maging aware po tayo sa pagbabasa ng kasulatan. Ulitin natin ang talatang ito sa mga sulat po ng ni Juan. Aklat po ito ng pahayag. Pahayag chapter 1 verse 3. Mapalad ang bumabasa at ang mga nakikinig sa sulat na ito kung tinutupad nila ang nakasulat dito. Dito, uunawain pala natin kapag tayo magbabasa. 'Di ba? Magbabasa ka muna. Tapos makikinig. Ibig sabihin makikinig, uunawain. Tapos tutuparin kung ano yung nakasulat. So, ganun po nating gaganapin ang nakasulat. Bawal dagdagan, bawal bawasan. Diba't ikaw na rin na nagsabi na hindi dapat baguhin kung ano yung nilalaman ng kasulatan. Tandaan po natin, maraming mga version. May iba't iba ding sulat. So, ang kailangan lang natin, unawa sa tamang diwa. So, balikan natin itong tanong mo. Nang sa ganon, mabigyan natin ito ng paglilinaw. Ang sabi mo, Brother Owen, hindi kaya ang Panginoong Hesus yung nagpaiwan? So, kung aalamin po natin, yung bagang Panginoong Hesus na tinutukoy mo, ang Panginoong Hesus dito sa Lumang Tipan, sapagkat ito'y pinag-aralan natin itong Genesis chapter 18 patungkol doon sa 3 lalaki, na kung saan ay mga anghel po yun. Yun pong ating naipaliwanag. Pero parang may pagdududa po kayo, Kaya nililinaw ko na kung saan ang iyong pagkaunawa doon sa 3 lalaki
ay ang isa doon ay ang Panginoong Hesus. Yun ang inyong unawa. Sabi mo, di ba? Sa pagkaintindi mo, baka hindi anghel yun, kundi ang Panginoong Hesus. Ibig sabihin, kung Panginoong Hesus, bumaba na ba ang Panginoong Hesus? Hindi pwedeng bumaba ang Panginoong Hesus para magkatawang tao. Yung isbing tatlong lalaki nakita ni Abraham, nag-anyong tao yung mga anghel sapagkat sinugo yun ng Diyos. Amen? Sinugo yun ng Diyos na kung saan ay nagkaroon ng appearance na pangtao. Kaya yung tatlong lalaking yun, mga anghel po yun. Huwag niyo pong iisipin na Panginoong Hesus yung isa doon. Bakit? Ating aalamin sa kasulatan. Kailan ba bumaba ang Panginoong Hesus? Nung siya nagkatawang tao. Kailan? Noong bagong tipan. So itong ating pinag-aaralan, lumang tipan. Alamin natin sa kasulatan, kailan ba bumaba ang Panginoong Hesus? Mababasa po natin ito sa Hebreo 10:5. Nang sa ganon, para maintindihan natin ang plano ng Ama kung kailan bababa ang ating Panginoong Hesus para magkatawang tao. Ang sabi dito sa mga sulat ni Apostol Pablo 10:5, kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, tandaan po ninyo, kailan dumating? Nung panahon ng bagong tipan. Nung panahon ni Apostol Pablo, kaya naisulat ni Apostol Pablo. Dahil na-encounter ni Apostol Pablo ang ating Panginoon Kristo, kaya nakakilala at ginamit na instrumento upang ipahayag ang mabuting balita. Kaya nung panahong yon, ng bagong tipan, sa panahon ng mga apostol, doon po bumaba ang ating Panginoon Kristo. Ulitin ko para maintindihan ninyo. Kaya nga nang dumating si Jesus dito sa mundo, kailan dumating? Nung panahon ng mga apostol. Sinabi niya sa kanyang ama, hindi mo nagustuhan ang mga handog at kaloob ng mga tao. Kaya binigyan mo ako ng katawan na ihahandog ko. Kung iisipin nyo at i-analyze, kung dito sa tanong po ninyo, no, ibig sabihin, nakababa na pala ang Panginoon. Nagkatawang tao na sa panahon pa ni Abraham. So, hindi po ganun natin uunawain. Bakit? Bakit hindi po ganun? Kasi nga po, dapat nyong malaman, ang Diyos ang isinusugo mga anghel. Ang Panginoon Kristo isinugo noong bagong tipan. Basahin natin ang kasulatan. Diyan din po sa mga sulat pa rin po ni Apostol Pablo para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan sa kanyang mga sulat. Dito po sa Hebreo chapter 1 verse 14. Ito ang sabi ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat. Basahin natin para maintindihan natin na yung mga anghel isinusugo ng Panginoon. Basahin natin. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinusugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Diba? Yan po ang gawain ng mga anghel na isinugo ng Diyos para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. Kaya yung nakausap po ni Abraham dito sa sinasabi mo, kung pupuntahan natin yung iyong tanong na ito, do sa Genesis 18:23. Yung isa doon, ang sabi mo ay ang Panginoon Kristo. Hindi po. Kaya nga, mga anghel po yun Hindi po pababa ang Panginoon Kristo dahil hindi yun plano ng Diyos. Ang plano ng Diyos, bababa sa bagong tipan para ipakilala ang Ama. Amen? So dito, may pangako yung Ama kay Abraham na pararamihin ang lahi. At ang pangako pa sa kanyang magiging supling, dadalo yung tagapagligtas. Kaya nga si Kristo po yun. Nakita po ninyo, yung kapahayagan mula sa anghel na kausap ni Abraham, yun ay pahayag mula sa Ama. Malinaw po. So ituloy pa natin itong tanong mo. Tuloy natin dito. Sabi mo, wala pang nakakita sa Ama kundi ang anak lamang. At si Jesus ang salita ng Diyos at siya din ang larawan ng Diyos na hindi nakikita.
At sinabi ni Jesus sa bagong tipan, bago ipanganak si Abraham ay siya na. Tama po yun. Wala pa si Abraham, hindi pa pinapanganak si Abraham, hindi pa tao si Abraham, nado na ang Panginoong Hesus. Hindi nangangahulugang tao na. Nasa espiritu pa po ang ating Panginoong Hesus. Nakita po ninyo? Kaya nga sinabi dito, o pupuntahan po natin ang talatang iyon para maintindihan natin ang nilalaman ng kasulatan. Basahin po natin dito sa mga sulat ni Juan para maintindihan po natin ano. Juan chapter 8 verse 58. Basahin natin. Sinabi sa kanila ni Jesus, katotohanan ng sinasabi ko sa iyo, bago pa man si Abraham ay ako nga. So malinaw po. Wala pa si Abraham na andyan na ang Panginoon Kristo. Nasa espiritu. Pero hindi pa nagkakatawang tao. Amen? Hindi pa nagkakatawang tao. Pinapaliwanag dyan ni Juan, nung siya'y nagkatawang tao, kaya ito sinalita. Nung nagkatawang tao. Amen? Dito sa ating pinag-uusapan, nasa lumang tipan po tayo, yung kaharap po ni Abraham, di ba? So basahin din natin sa isang salin pa para mas maintindihan natin. Sumagot si Jesus, o di ba? Mismo si Jesus ang nagsasalita. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, bago pa ipanganak si Abraham, nariyan na ako. O di ba? Hindi pa nga naisisilang si Abraham na aroon na ang ating Panginoon Kristo. Ibig sabihin nasa espiritu. Ngayon, dito sa pangungusap na ito, nasa bagong tipan na yan. Nung nagkatawang tao na ang Panginoong Hesus. Pero doon sa ating pinag-aralan sa Genesis chapter 18:23, dito yung salitang lumapit si Abraham sa Panginoon at nagtanong, lilipunin niyo ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Paano ba makakalapit si Abraham sa Panginoon? Kung ang Panginoon ay nasa espiritu, hindi mo nakikita. Amen? At ang Diyos ay banal. Ang sino mang makakita ay mamamatay. Di ba napag-aralan natin ito kahapon? Yan ang dapat yung malaman. Kaya yung kausap ni Abraham ay anghel ng Panginoon. Yung anghel ng Panginoon ang sinasalita niya mula sa ating Panginoon. So malinaw na. Okay na po ba yon? Okay, balik natin pa ang inyong katanungan. Para mas maintindihan pa natin, no? Dito, ituloy natin. Siya din yata ang nagpakita kay Adan at Eva at Jacob. Habang nakikinig po ako ng audio Bible Tagalog, ini-imagine ko po kasi po yun ang pagkaintindi ko. Yan. Tandaan mo lagi, no? Huwag kang mananangan sa sarili mong karunungan, di ba? Ito po lagi ang ating ina-advise sa mga taong nagbabasa. Muli natin basahin ito, no? Mga Kawikaan chapter 3 verse 5, sa Panginoon ay buong puso kang magtiwala at huwag kang manalig sa sarili mong pangunawa. So, yung unawa mo, pansarili. Kaya narito yung channel, binabasa natin para maunawaan natin. Ngayon, yung sinasabi mo dito, yung Panginoong Hesus ba, nagpakita ba kay Adan at Eva? Kasi ito yung inyong pagkaunawa. Ulitin ko po, sabi mo dito, sinabi ni Jesus sa bagong tipan, bago pa ipanganak si Abraham, siya ay siya na. Siya din yata ang nagpakita kay Adan at Eva at kay Jacob. May yata. So, hindi ka sigurado. Dapat makasigurado tayo kung talagang nakita ni Adan at Eva ang ating Panginoon Kristo. Ngayon, hindi pa yung nagkakatawang tao para makita. Nasa espiritu po yun. Kaya ating aalamin sa kasulatan. Kaya kailangan natin basahin. Tapos, unawain. Tingnan natin kung nakita nga ni Adan at ni Eva. May ganitong pangungusap, basahin natin. Mag-start po tayo dito sa Genesis chapter 3 verse 8. Ang sinasabi ng kasulatan, basahin natin. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon. 9.
Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, "Nasaan ka?" Sumagot ang lalaki, "Narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako, natatakot po ako dahil hubad ako." Ngayon, naiintindihan niyo po ba yung binasa natin? Nakita ba ni Adan o narinig? Ulitin ko po Sabi dito sa verse 8, pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos. Nakita o narinig? O di ba't narinig lang nila? Tapos, ano nangyari sa mga nilikha ng Diyos? Doon kani Eva at Adan, nagtago. Di ba? 9, puntahan natin. Pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, "Nasaan ka?" Kung ang ating Panginoon Kristo o yung ating Panginoong Diyos ay all-knowing, alam niya lahat ng bagay, ibig sabihin hindi niya nakita sina Eva at Adan kung nagtatago. Kaya nga po, dapat nating malaman, tinig lang po ang naririnig ni na Adan at Eva. Ngayon, babasa tayo ng ibang salin. Narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan. Sa malamig na bahagi ng maghapon, nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. So malinaw po, nadinig lang po yung tinig. Naririnig lang nila yung tinig. Di ba? O dapat nakita nilang lumalakad. Pero ang sabi nung lalaki ni Adan, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan. Di ba't yung halamanan, Garden of Eden? Di ba't wala namang iba kundi yun lang? So, ibig sabihin, naroon lang din sa palibot na yun din sila. Nakita po ninyo? Kung unawain ninyo ang talatang ito, itong binabasa natin, kasi po, sasalungatin ang salita ng Diyos na sinabi ni Jesus, wala pang nakakita kailanman sa Diyos. Ang bugtong na anak na nasa sinapunan ng Ama, siya ang nagpakilala sa Kanya. Di ba? Ay maging ang ating Panginoon Kristo, hindi pa rin makikita nung panahon yun na paglikha, sapagkat ang ating Panginoon Kristo ay nasa Espiritu. Wala pa siyang butot laman, hindi pa siya nagkakatawang tao. So malinaw po ba? Ganyan natin uunawain ang kasulatan. Kapag hindi po tayo umuunawa ng nakasulat, ay magkakaroon talaga tayo ng wrong interpretation sa ating diwa. Kaya kung mangangaral ka at magtuturo, kung hindi mo alam ang nilalaman ng kasulatan, maililigaw mo yung mga nakikinig sa iyo. Pati ikaw, ligaw. Kaya ako po, bago ako mangaral, magturo, hindi manggaling sa akin. Alam ko yung aking ituturo, alam ko yung aking ipapangaral, hindi manggagaling sa akin, kundi sa aral at turo ni Kristo. Sapagkat yun ang katotohanan. Si Kristo ang katotohanan, di ba? John 14:6. O basahin natin yun para malaman ninyo na kay Jesus ang katotohanan. Anong sinasabi ng kasulatan? Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan at katotohanan at ang buhay. Sino man ay hindi makaparoroon sa Ama kundi sa pamamagitan ko." So malinaw po na kay Jesus ang daan, yung mga aral at turo na dapat nating mapakinggan. At yun din ang ating sasabihin. Wala naman tayong idadagdag. Wala tayong ibabawas. Malinaw po, ha? So ngayon, kaibigan na Mark Beans, sa iyong katanungan, naliliwanagan po ba kayo? Bago tayo magpatuloy, baka naman pwedeng mag-like ka at mag-subscribe sa channel na to kung hindi pa. Kasi patuloy tayong mag-aaral at magsasaliksik ng katotohanan. Kaya ang channel pong ito hindi nagsasabi ng kasinungalingan, pawang katotohanan sapagkat binabasa sa kasulatan. Balik tayo. So ituloy po natin, no? Yung bang pag-encounter ni Jacob, sinasabi nyo si Jesus ba yun? So puntahan natin, para malaman din natin kung si Jesus nga din yung na-encounter ni Jacob. Ngayon po, basahin po natin ang pangyayari kay Jacob. Genesis 32:22.
At siya'y bumangon ng gabing yaon, at isinama niya ang kanyang 2 asawa at ang kanyang 2 alilang babae at ang kanyang 11 anak at tumawid sa tawiran ng Jabok. At sila'y kanyang isinama at itanawid sa batis at kanyang itanawid ang kanyang tinatangkilik. Naiwang mag-isa si Jacob at nakipagbuno ang isang lalaki sa kaniya hanggang sa magbukang liwayway. At nang makita nitong siya'y hindi manaig sa kaniya, ay hinipo ang kasukasuan ng hita niya. At ang kasukasuan ni Jacob ay sinaktan samantalang nakikipagbuno sa kanya. At sinabi, bitiwan mo ako sapagkat nagbubukang liwayway na, at kanyang sinabi, hindi kita bibitawan hanggang hindi mo ako mababasbasan. At sinabi niya sa kanya, ano ang pangalan mo? At kanyang sinabi, Jacob. At sinabi niya, hindi na tatawaging Jacob ang iyong pangalan, kundi Israel, sapagkat ikaw ay nakikipagbuno sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nanaig. At siya'y tinanong ni Jacob at sinabi, ipinamamanhik ko sa iyo, sabihin mo sa akin ang iyong pangalan. At kanyang sinabi, bakit nagtatanong ka ng aking pangalan? At siya'y binasbasan doon. At tinawag ni Jacob ang pangalan dakong yaon, na Penel, sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. So dito may pagkakataon naman na may basa tayong nakita ng mukhaan ang Diyos ni Jacob mismo. Ngayon, yung bang nakipagbuno sa kanya ay Diyos? Yan ang tanong ko sa inyo. Kaya kung hindi nyo uunawain ang kasulatan, ay mawiwindang ang inyong kaisipan. Aba, may nakakita na pala sa Diyos. Ibig sabihin, kung may nakakita na sa Diyos, base dito sa kasulat, ay nakita ni Jacob ang Diyos. Ngayon, dahil dito sa nakasulat, nawindang tayo. Ngayon, aalamin natin. Dahil nag-umpisa po tayo dito sa mga talata na kung saan ay napakahabang saysay yan, babalikan natin kung ano nga ang nangyari. So dito, dahil nagbasa tayo doon sa pinakapunto na para malaman natin, babalikan natin yung unang talata. So punta tayo ng verse 1. At ipinagpatuloy ni Jacob ang kanyang paglalakad at sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Yung pong nakasalubong niya, mga anghel ng Diyos. At yung na-encounter niya doon, anghel din po yun. Tandaan po natin. Para maintindihan natin, dito sa mga sulat ni Apostol Pablo, dito naman po ipinapalinaw niya bilang tayong mga hindi Hudyo, makaunawa sa mga sulat ni Apostol Pablo. Alamin natin ito. Balikan natin ito. Nabasa ko na ito kanina. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos at sinugo niya para tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. So malinaw naman po yung na-encounter ni Jacob, kung ating pong babalikan itong Genesis 32:30, at tinawag ni Jacob ang pangalan ng dakong yaon na Penel, sapagkat aniyay nakita ko ang Diyos ng mukhaan at naligtas ang aking buhay. So mismo si Jacob ang nagsasabi. Basahin nga natin sa ibang salin. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na yon na Penel dahil sinabi niya, nakita ko ang mukha ng Diyos pero buhay pa rin ako. Ngayon, para maintindihan natin, anghel po yung nakita ni Jacob. Tandaan po ninyo, anghel po yon. Bakit? Malinaw po doon sa verse 1 na ating pinuntahan kanina, malinaw na malinaw, habang naglalakbay sina Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Ginagabayan po si Jacob ng anghel ng Diyos. Anghel ng Panginoon, iisa din po yun, na kung saan para maghatid ng mabuting balita. O ngayon,
Para mas malinaw pa, no? Kasi para hindi maghalo-halo yung mga nababasa natin, para magkaroon tayo ng linaw, ay di alamin natin. Basahin natin itong bagay nito, no? Mag-uumpisa po tayo dito sa Exodus chapter 3, verse 3. Katulad ni Moises, ang sabi dito, at sinabi ni Moises, ako'y liliko ngayon at titingnan ko itong dakilang panoorin kung bakit ang kahoy ay hindi natutupok. So yung burning bush na tinatawag na puno na hindi nasusunog sapagkat nagliliyab, ano po? Yung burning bush na yon ay nagkaroon ng pagtataka si Moses bakit hindi nasusunog. Ngayon, habang papalapit si Moises doon sa puno na nagliliyab, anong sabi ng Panginoon? At nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos mula sa gitna ng mababang punong kahoy at sinabi, Moises, Moises. At kanyang sinabi, narito ako. O, diba? Nagsasalita yung Panginoon kay Moises. Ang tugon ni Moises, narito ako. Tuloy natin ang pagbabasa. At sinabi, huwag kang lumapit dito, hubarin mo ang iyong panyapak sa iyong mga paa, sapagat ang dakong iyong kinakatayuan ay banal na lupa. Ngayon ang tanong, yung bang kausap niya doon sa puno nagliliyab? Diyos? O yung Panginoon? Sabi dito sa verse 4, balikan natin, at nang makita ng Panginoon na panonoorin niya, ay tinawag siya ng Diyos. Yung Panginoong Diyos, nagkita ba sina Moises? At yung nagsasalitang iyon, yun ba ang mismong Panginoon? Tandaan po natin, lahat po ng mga isinusugo ng Panginoong Diyos, mga anghel sa panahon na yan. Bakit paano natin malalaman na anghel yan? Doon sa may puno ng burning bush. Anghel din po yun. Para maintindihan natin, babalikan natin yung verse 2. Anghel po, tamo. At ang anghel ng Panginoon, nakita po ninyo, anghel ng Panginoon po yung kausap ni Moises doon sa puno na nagliliyab na tinatawag na burning bush. Ulitin ko. At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya. So, anghel po yung nagpakita kay Moises, hindi mismo yung Panginoon. Katulad niyan. Akala ninyo, basta't ang nagpapakita, akala nyo Panginoon, anghel pala ng Panginoon yung nagpapakita para dala-dala yung mensahe ng Diyos at ihatid sa mga tao. Lalo-lalo na kay Moises, kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. Yan ang inyong tatandaan. Lahat sila hindi nila nakita ng mukha ng Diyos. Tinig ang maririnig nila sa pamagitan ng anghel. Ulitin ko talatang ito, no? At ang anghel ng Panginoon ay napakita sa kanya sa isang nagniningas ng apoy na mula sa gitna ng isang mababang punong kahoy, at siya ay nagmasid at narito ang kahoy ay nagniningas sa apoy at ang kahoy ay hindi natutupo. Di ba malinaw? Basahin natin sa ibang salin. Nagpakita sa kanya roon ang anghel ng Panginoon sa anyo ng naglalagablab na apoy sa isang mababang punong kahoy. Nakita ni Moises na naglalagablab ang punong kahoy pero hindi naman nasusunog. So malinaw po ba? Malinaw po ba sa inyo? Mark Beans ang ating pinag-uusapan. Anghel po ng Panginoon. Kaya yung kausap ni Abraham dito sa Genesis 18:23, anghel din po yun. Katulad nito natin pinag-aaralan kay Moises, ala natin na kausap niya yung Diyos, di ba? Paanghel pala ng Panginoon. Maging yung nakita daw ni Jacob ng mukhaan ng Diyos, hindi po Diyos yung kanyang nakita, anghel din po. So, malinaw po ba sa inyo? Ngayon, balikan pa natin itong inyong katanungan. So, nagiging malinaw po ba sa inyo ang ating napapag-aralan? Kaya po, yung lahat ng isinusugo ng Diyos ay
anghel ng Panginoon. Muli nating basahin na yung Hebreo chapter 1 verse 14 para maintindihan ninyo. Kung ganoon, ang mga anghel ay mga espiritong naglilingkod lang sa Diyos. Tandaan po niyo, mga espiritong naglilingkod sa Diyos, yung mga anghel. At sinusugo niya para tumulong. Yun po ang tungkulin ng mga anghel. Tumulong sa mga taong tatanggap ng kaligtasan. So, malinaw po ba? Ngayon, sa mga tanong mo pa, kung ating idadagdag, ano pa ba? At ito, ituloy natin po, ano? At sasabihin naman sa aklat ng Henesis, kung 3 anghel yun, 2 lang ang nakalagay, hindi po tayo pwedeng magbago ng sulat. Talagang hindi po pwede. Uunawain natin. Ang pagkaintindi ninyo, kaya nga po, may nabasa tayong 3 lalaki na panauhin ni Abraham. At lahat ng iyong lalaki yun, mga anghel. Anghel ng Panginoon. Kasi ang inyong pagkaunawa, kung uulitin ko, kung anghel po, kasi yon dapat ilagay sa sulat anghel. Bakit mo nga ilalagay anghel? Ay di ang nagsalitay anghel. Kaya ang ilagay doon ay Panginoon, o puntahan natin para maintindihan ninyo. Para maintindihan natin itong Genesis 18:23 at makunawaan natin basahin natin. Lumapit si Abraham sa Panginoon, di nakita din niya ng mukhaan. Kasi kausap niya At nagtanong pa. Alam mo magtatanong, malayo. Kalapit yan, mag-uusap yan. Lilipunin niyo po ba ang mga matuwid kasama ng mga makasalanan? Kaya nagtanong si Abraham sa Panginoon. Ang iniisip po ninyo, dapat anghel daw ang nakasulat. Kaya nga hindi anghel ang nakasulat, hindi magmumula sa anghel yung kapahayagan. Kaya nga inilagay mismo Panginoon, yung sinasalita ng anghel ay galing sa Panginoon para maintindihan natin. Madidetermine naman po natin kasi yung 3 lalaki na panauhin ni Abraham, di ba yung 2 nagpunta doon sa Sodom at Gomora para iligtas sina Lot. Yung 2 lalaki at yung isang lalaki nagpaiwan. Yun na nga po yung isa pang anghel na kung saan ang nakalagay nga lang dito yung Panginoon kasi nga po yung ipapahayag ng anghel na yun mula sa Panginoon. So malinaw po ba? So naliwanagan po ba kayo? So ganyan natin uunawain. Wala tayong binago. Unawa, diwa. Binasa ko sa kasulatan ang mga bagay na dapat nating maunawaan. Ano ha? I-recap ko po sa inyo para maintindihan natin lahat nating pinagsasabi. Yung bang Panginoong Hesus daw yun ang pagkaintindi mo doon sa isang lalaki. Di ba 3 yun? Di ba? Yun ang pagkaunawa ninyo, si Jesus. Hindi nga po pwedeng bumaba ang ating Panginoong Kristo na magkatawang tao. Sapagkat yung pagkakatawang tao ng ating Panginoong Kristo, magaganap yun sa bagong tipan. Kaya nga, ang sabi ng Ama, kung babalikan natin Hebreo 10:5, para lang maintindihan po natin, babalikan natin yung talatang iyon, nang sa ganon, maintindihan ninyo. Kaya nga, nang dumating si Jesus dito sa mundo, kailan ba dumating? Sa panahon ni Abraham o sa panahon ng bagong tipan? Di ba sa bagong tipan yan? Ibig sabihin, hindi pa bumababa ang Panginoong Hesus sa panahon ni Abraham. Bagamat sinabi niya dito sa mga sulat sa Juan 8:58, nalito lang kayo dahil nga nung nagkatawang tao siya. Kaya nga pinapaliwanag din kahit si Abraham hindi pa ipinapanganak na andun na ang ating Panginoong Kristo. Kaya ang iba nalilito, hindi matanggap ang ating Panginoong Kristo ay may pagka-Diyos, may pagka-Godhead. Siya po ang kasama ng Ama sa paglalang ng lahat ng mga bagay. Malinaw po ba? So yan, ganyan po natin uunawain. So ngayon, malinaw po ba ang itong lahat ng ating pinag-usapan? So i-review na lang po nyo ulit sa umpisa
Pasadahan ninyo, naroon yung mga bawat talata na ibinigay ko para maintindihan ninyo. Lahat po na sinusugo ng Diyos, anghel. Anghel ng Panginoon. Para makapag-usap. Yung mensahe na dadalhin ng mga anghel galing sa Diyos, galing sa Panginoon. Malinaw po ba? Pero hindi mismong Panginoon ang kaharap nila, kausap nila, kundi anghel. Maging doon kay Moises, kay Jacob, kay Ebat Adan, kay Isaac, at etc. Amen? Kaya malinaw po. Kaya babasahin ko ito para maintindihan ninyo. Basahin po natin Exodus chapter 3 verse 6. Bukod dito ay sinabi, ako ang Diyos ng iyong ama, ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac, ang Diyos ni Jacob. At si Moises nga ay nagtakip ng kanyang mukha sapagkat siya ay natakot na tumingin sa Diyos. So ibig sabihin, si Moises po, hindi niya kaharap yung Diyos kundi yung anghel. Maging sina Abraham, ang nakausap po nila'y anghel, hindi yung mismong Diyos na nakaharap nila. Tinig ng Diyos ang nagsasalita o yung salita ng anghel, sinasabi ng anghel mula sa Diyos, mula sa Panginoon. Malinaw po ba? Kaya lahat ng isinusugo ng ating Panginoong Diyos, anghel, para makapag-usap dito sa mga pinili ng Diyos. So malinaw po ba sa inyo? Okay, kung kayo po'y naliwanagan, sana po'y mag-like kayo at mag-subscribe. Hindi tayo nanloko, hindi tayo nandaya. Wala akong sinabing nagmula sa aking kaisipan. Ipinaliwanag ko at ipinaunawa sa inyo ang mga bagay na hindi nyo naunawaan. Kaya, sa Diyos po ang kapurihan ng ating pong napag-aralan ngayon ay patuloy na dagdagan ng ating kaalaman, karunungan at pangunawa sa banal na kasulatan. Kaya kung gusto mong sumuporta, i-like mo na at mag-subscribe ka sa channel nito. Muli nating ibalik sa Diyos ang kapurihan, sa Ama at sa Kanyang anak na si Jesucristo. Hanggang sa muli po na ating pag-aaral. Amen.